Martial Pick, Kabanata 5873. Dobleng epekto. Sa pinakalabas na gilid ng Northern Pass, mayroong hindi mabilang na mga sundalo ng Black Ink Clan. Ito ang pinakakaraniwang taktika na ginamit ng Black Ink Clan. Matapos makipaglaban sa human race sa napakaraming taon, halos sa bawat oras na lumaban sila, gagamitin ng Black Ink Clan ang maliliit na puwersang ito para maubos ang lakas ng human race. Sa anumang kaso, hanggat mayroon silang Black Ink Nest at mga mapagkukunan, makakagawa sila ng maraming iba't ibang mga sundalo hanggat gusto nila. Kahit gaano pa karami sa kanila ang namatay, ang Black Ink Clan ay hindi makakaramdam ng anumang sakit. Ang pag-iral ng mga sari-saring sundalong ito ay hindi lamang umuubos ng lakas ng human race, ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng napakarami sa kanila, ang Black Ink strength sa kanilang mga katawan ay magkakawatak-watak at mamumuo sa isang makapal na itim na ulap ng tinta, na katumbas ng manu-manong paglikha ng isang bentahe sa larangan ng digmaan para sa Black Ink Clan. Ang pakikipaglaban sa ganitong uri ng kapaligiran ay walang alinlangan na hindi kanais-nais sa human race, ngunit ang Black Ink Clan ay parang isda sa tubig. Ang human race ay minsan ay dumanas ng ilang pagtatalo sa ilalim ng gayong mga taktika. Sa kabutihang palad, ngayong ang human race ay may purifying Black Ink Pill at ang purifying light, ang ganitong uri ng taktika ay lubos na nagbawas sa kanilang kakayahang pigilan ang human race. Siyempre, hindi nila ito maaaring baliwalain ng lubusan. Ang pakikipaglaban sa Black Ink Clan sa ganitong kapaligiran ay tiyak na magkakaroon ng kaunting epekto. Pagkatapos ng isang round ng pag-atake mula sa kaliwat kanang hukbo ng human race, hindi mabilang na mga sundalo ng Black Ink Clan ang naging madugong ambon. Ang buong panlabas na rehiyon ng Northern Pass ay unti-unting napuno ng Black Ink strength. Habang inilunsad ng human race ang kanilang pag-atake, ang mga master ng Black Ink Clan sa Northern Pass ay hinaharang na ngayon ang maraming mundo ng universe na umatake mula sa gitna. Isa-isa, ang universe worlds ay nawasak sa daan, na nagiging mga fragment ng iba't ibang laki. Sa kabutihang palad, ang human race ay naghanda ng malaking bilang ng universe worlds sa pagkakataong ito, at hindi sila masyadong concentrated, kaya kahit na nakaranas sila ng ilang pagkalugi, hindi ito nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Sa isang kisap mata, mahigit 50 universe world ang nawasak. Sa bilis na ito, bago maabot ng mga universe world na ito ang Northern Pass, lahat ng mga ito ay masisira. Ngunit paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon ng Black Ink Clan? Ang mga sundalo ng Black Ink Clan na humaharang sa periphery ng Northern Pass ay dumanas ng mabibigat na casualty, at ang defensive barrier na kanilang nabuo sa lalong madaling panahon ay nagpakita ng malaking depekto. Bagamat mayroon pa ring tuloy-tuloy na daloy ng mga sundalo ng Black Ink Clan na hindi natatakot sa kamatayan, hindi nila nagawang makasabay sa bilis kung saan sila nawawalan ng lakas tao. Sa kaliwa at kanang bahagi ng mahusay na fleet ng human race, isang tuloy-tuloy na daloy ng secret techniques at artifacts ang bumubuhos, na pinipilit ang mga master ng Black Ink Clan na harangan sila. Pagtingin sa ibaba mula sa labas ng larangan ng digmaan, pagkatapos ng matagal ng inihanda na opensiba at depensibong labanan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay nagsimula, ang eksena ay napakahusay at kahanga-hanga. Ang mga pag-atake na naglalaman ng marahas na kapangyarihan ay bumangon mula sa kani-kanilang mga kampo at bumagsak sa kalabang kampo, na nagresulta sa isang matinding labanan. Marami sa mga master ng Black Ink Clan na atensyon ang pinipigilan ng hukbo ng human race, at wala silang magawa habang ang daan-daang universe world ay patuloy na lumalapit sa kanila. Sa panahong ito, sa Northern Pass, ginamit ni Mona Ye ang kanyang secret technique para harangan ang mga pag-atake ng human race habang ang kanyang divine sense ay kumakalat na parang tidal wave para subaybayan ang mga galaw sa kanyang paligid. Ang tanging dahilan kung bakit siya kinakabahan ay dahil nawala si Yang Kai. Nang sumugod ang universe worlds, si Yang Kai ay orihinal na nasa itaas ng unang universe world, ngunit pagkatapos itong wasakin ng mga master ng Black Ink Clan, biglang nawala si Yang Kai. Nagdulot ito ng lamig sa puso ni Mona Ye. Ang hindi kilalang mga panganib ay ang pinaka-nakakatakot, lalo na para sa isang dalubhasa tulad ni Yang Kai. Kung itinago niya ang kanyang figure at aura, sinasamantala ang magulong sitwasyong ito para makalusot, hindi ito makabubuti para sa Black Ink Clan. Mabilis na tiningnan ang kanyang paligid, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Mona Ye nang makitang lahat ng pseudo-royal lords ay kumikilos ayon sa kanyang mga naunang pagsasaayos at tagubilin. Dahil dito, kahit na biglang lumitaw si Yang Kai at naglunsad ng palihim na pag-atake sa mga pseudo-royal lords na ito, mapoprotektahan pa rin ng Black Ink Clan ang kanilang sarili. Para sa territory lord sa ibaba ng pseudo-royal lord, wala silang magagawa tungkol dito. Kung talagang tinutukan sila ni Yang Kai, masisisi lang nila ang kanilang sarili sa pagiging malas.
Gayunpaman, sa kasalukuyang katayuan at cultivation ni Yang Kai, tiyak na hindi siya mag-aabala na gumawa ng hakbang laban sa territory lord na ito, gagawin lang niya iyon kapag dumadaan. Ang opensa at depensa ay nanatiling pareho. Bagamat malaki ang pagkatalo sa panig ng Black Ink Clan, karamihan sa kanila ay mga ordinaryong sundalo lamang. Ang mga tunay na master ay lahat ay walang pinsala, habang ang human race ay nagdusa ng ilang pagkalugi. Ang ilan sa mga battleship na sumugod sa unahan ay nasira, at ang ilan sa mga ito ay nawasak pa at ang ilan sa kanilang mga sundalo ay nahulog. Gayunpaman, hindi optimistiko ang mood ni Mona Ye. Maaaring makita ng sino mang may matalinong mata na sa harap ng masusing planong pag-atake ng human race, ang Black Ink Clan ay kailangang magbayad ng isang tiyak na halaga. Ang distansya sa pagitan ng hukbo ng human race at ng universe worlds ay mabilis na nagsasara, at ang daan-daang universe world na mabilis na papalapit ay mabilis ding lumalapit, na ang universe world ay patuloy na nawasak sa daan. Sa kabutihang palad, nakita ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na kumokontrol sa universe world na ang sitwasyon ay hindi maganda at mabilis na nakatakas. Kung hindi, sa sandaling nawasak ang universe world, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nagtatago sa likod nito ay maaaring hindi makayanan ang siksikan na pag-atake. Sa huli, palaging may limitasyon kung gaano karaming lakas tao ang maaaring taglayin ng isa. Kahit na ang Black Ink Clan ay nagsisikap na pigilan sila, sa harap ng pinagsamang pag-atake ng human race at universe world, hindi pa rin nila nakayanan. Matapos ang dalawang panig na lumaban ng wala pang isang oras, isang universe world ang tuluyang nakalusot sa mga layer ng mga hadlang at bumagsak sa pinakalabas na depensibong linya ng Black Ink Clan. Sa sandaling iyon, ang mga spirit array na naset up ng maaga sa katawan ng universe world ay nagsimulang kuminang ng napakatalino. Ang buong universe world ay tila naging isang higanteng araw sa sandaling iyon, at sa isang nakakatakot na epekto, ang universe world ay sumabog, na nagpakawala ng kapangyarihan ng spirit arrays. Sa isang kisap mata, ang lahat ng mga sundalo ng Black Ink Clan sa kalapit na kawalan ay nabura, at maging ang ilan sa mga master ng Black Ink Clan ay nawala ang kanilang mga paa at marami sa mga master ng Black Ink Clan na nasa antas ng feudal lord ay namatay. Marami sa mga master ng Black Ink Clan ang nagulat. Ngayon lang nila naunawaan na ang mga pag-atake ng universe worlds na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit ang maraming spirit arrays na nakaayos sa kanila ay ang pinaka-nakakatakot na mga hakbang sa pagpatay. Gayunpaman, huli na para malaman ang lahat ng ito. Matapos bumagsak ang unang universe world sa defensive line ng Black Ink Clan, isang segundo, isang pangatlo ang sumunod. Bagamat isang malaking bilang ng universe world ang nawasak sa daan, ang human race ay gumawa ng sapat na paghahanda sa pagkakataong ito. Upang makapag-set up ng spirit array sa universe world na ito, naubos na nila ang halos lahat ng kanilang reserba. Ang lahat ng mga defensive na posisyon na inatake ng universe world ay nagkagulo, na may hindi mabilang na mga casualty at maging ang ilan sa mga defensive line ay nalabag. Ang kalapit na mga master ng Black Ink Clan ay nagmamadaling dumating upang palakasin ang sitwasyon at patatagin ang defensive line. At ito ay simula lamang. Ang tunay na lakas ng human race ay hindi pa ganap na naipapakita, at ang nakaraang nakakasakit at nagtatanggol na paghaharap ay isang pangmatagalang paghaharap lamang. Ang pag-atake ng universe world ay isang panlabas na puwersa lamang, habang ang kaliwat kanang hukbo ng human race ay nagtatagpo pa rin ng kanilang lakas. Naduraj ang puso ni Mona Ye. Bago magsimula ang labanan, handa na siya sa pag-iisip na ang Black Ink Clan ay magdaranas ng malaking pagkatalo, ngunit ngayon ay tila ang mga pagkatalo sa pagkakataong ito ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaasahan. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon at nakita niya na sa defensive line, ang tatlong pseudo-royal lords ay nagsanabpuwersa upang salakayin ang universe world. Narating na ng universe world ang periphery ng defensive line at malapit nang bumangga dito, ngunit sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng tatlong pseudo-royal lords, nagawa lang nitong pigilan ito sa kalagitnaan at sumabog. Ang malaking shockwave ay nag-transform sa isang shockwave na nagdulot ng mga ripples sa nakapalibot na kalawakan, na naging dahilan upang bahagyang madapa ang tatlong pseudo-royal lords. Mag-ingat ka! Ang galit na sigaw ni Mona Ye ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng tatlong pseudo-royal lords. Ang kanilang mga reaksyon ay medyo mabilis, at halos kasabay ng babala ni Mona Ye, bawat isa sa kanila ay summon ng kanilang sariling lakas at nagpadala ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Sa direksyon na iyon, biglang lumitaw ang isang figure kung saan wala. Ito ay walang iba kundi si Yang Kai, na katatapos lang mawala. Walang nakakaalam kung paano siya nakalusot sa defensive line ng Black Ink Clan, at walang nakakaalam kung kailan siya nagpakita doon.
Matapos pagsamahin ang kanyang tatlong katawan, nahawakan ni Yang Kai ang natal divine ability ng Thunder Shadow, na nagbigay sa kanya ng kalamangan sa Dao of Concealment. Tanging isang Royal Lord level master lang ang makakakita sa kanyang mga galaw. Kung itutuon ng pseudo-Royal Lords ang lahat ng kanilang atensyon sa pagsisiyasat, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na gawin ito, ngunit sa magulong sitwasyong ito, sino sa kanila ang makakakita sa pagtatago ni Yang Kai? Ang magulong sitwasyong ito ay nagbigay kay Yang Kai ng mahusay na mga kondisyon sa pagtatago. Dahil dito, hanggang sa magsimula siya sa kanyang pag-aalsa ay napansin ng tatlong pseudo-Royal Lord, at umalangaw-ngaw ang babala ni Mona Ye. Nang umalangaw-ngaw ang tunog ng umaalon na ilog sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hindi napigilan ng tatlong pseudo-Royal Lord na maramdaman ang pagtibok ng kanilang mga puso. Ang mga tagumpay ni Yang Kai sa E5 territory ay matagal nang kumalat sa Northern Pass, at lahat ng mga master ng Black Ink Clan ay alam ang tungkol sa mahusay na labanan sa E5 territory. Ang Black Ink Clan ay nawalan ng kabuoang 8 pseudo-Royal Lords kay Yang Kai, at ang kanyang pinagkatiwalaan ay ang misteryosong Great Dao River. Dahil natuto sila sa kanilang mga pagkakamali, ang takot ng pseudo-Royal Lords kay Yang Kai ay malalim na nakaugat sa kanilang mga puso. Kasabay ng tunog ng umaagos na tubig, ang Great Dao River ay tinawag at tinangay patungo sa tatlong pseudo-Royal Lord na parang latigo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag nahaharap sa gayong pag-atake, natural na pinakamahusay na iwasan ito sa lalong madaling panahon, kung hindi, kung sila ay iguguhit sa ilog, hindi na sila makakabawi. Gayunpaman, hindi agad nakaiwas ang tatlong pseudo-Royal Lords. Sa krisis sa buhay o kamatayan na ito, parang napukaw ang kanilang kabangisan, ang kanilang mga aura ay nagiging mas condensed, bawat isa sa kanila ay tumatama patungo sa mahabang ilog. Ang orihinal na kalmadong ilog ay biglang nagsimulang umikot, at sa pag-atake ng pseudo-Royal Lords, ang ilog ay naging mas magulo. Hawak ang mahabang latigo ng ilog sa kanyang kamay, hindi napigilan ni Yang Kai na mapaungol nang biglang hangina ang kanyang mga pag-atake. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa ang tatlong pseudo-Royal Lord at lihim na hinangaan si Sir Mona Ye. Siya ay tunay na isang makajos na bayani. Ito ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang Great Dao River ni Yang Kai. Sa katunayan, pagkatapos ng digmaan sa E5 territory, tinuruan ni Mona Ye ang isang grupo ng pseudo-Royal Lords kung paano haharapin ang Great Dao River ni Yang Kai. Nakipag-away siya kay Yang Kai sa Universe Furnace at hinayla pa siya ni Yang Kai sa Spacetime River, ngunit umasa siya sa sarili niyang lakas para makatakas, kaya nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa sa Great Dao River na ito. Martial Pick, Kabanata 5874. Ang katotohanan ay ang totoo. Ang labanan sa E5 territory ay nagdulot ng malaking pagkatalo sa Black Ink Clan, at ang pagkamatay ng kabuoang 8 pseudo-Royal Lords ay nagdulot ng matinding sakit kay Mo Yu at Mona Ye. Sa ngayon, ang bilang ng pseudo-Royal Lords sa Black Ink Clan ay hindi na maaaring madagdagan, kaya kung ang isa sa kanila ay mamatay, ito ay bababa ng isa. Pagkatapos, seryosong pinag-isipan ni Mona Ye kung paano haharapin ang Spacetime River ni Yang Kai. Alam niya na ang mahiwagang ilog na ito ay ang pagpapakita ng sariling Great Dao ni Yang Kai. Dahil ito ang kapangyarihan ng Great Dao, maaari itong maalog. Kasabay ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban kay Yang Kai sa Universe Furnace, sa wakas ay nakagawa siya ng conclusion. Ang pagharap sa pag-atake ni Yang Kai gamit ang Great Dao River, ang patuloy na pag-iwas at pag-urong ay makakapagpaantala lamang ng kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pagharap dito at paggamit ng malakas na puwersa para yumanig ang pundasyon ng Great Dao ni Yang Kai, mapipigilan nila ito. Siyempre, ito ay sa teorya lamang. Kung talagang ginawa nila ito, walang makakapagsabi kung ano ang magiging resulta. Sa makatuwid, nang biglang lumitaw si Yang Kai upang maglunsad ng palihim na pag-atake sa tatlong pseudo-Royal Lords, si Mona Ye ay lumipad upang suportahan sila habang nakatitig sa mga mata, sinusubukang i-verify kung ang kanyang teorya ay magagawa. Nang makita niya ang tatlong pseudo-Royal Lords na sama-samang hamarang sa Great Dao River, sa wakas ay lumuwag ang kanyang mabigat na puso. Tama nga, tama ang kanyang mga iniisip at si Yang Kai ay hindi matatalo. Ngayong nakalusot na si Yang Kai sa 9th grade, bagamat napakalakas ng kanyang lakas, ang pinaka-nakakatakot na bagay sa kanya ngayon ay ang Great Dao River. Ang pseudo-Royal Lords ng E5 territory ay dumanas ng matinding pagkalugi, pangunahin dahil hindi pa sila nakakaranas ng ganitong uri ng pag-atake noon at walang paraan upang harapin ito. Hanggat may paraan upang mapigil ang Great Dao River, ang banta ni Yang Kai sa Black Ink Clan ay lubos na mababawasan. Siyempre, hindi isang madaling gawain ang gawin ito. Ang minimum na kinakailangan ay para sa tatlong pseudo-Royal Lords na magsanib puwersa. O,
Si Yang Kai, na nasa gitna ng larangan ng digmaan, ay bahagyang nagulat nang itinaas niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang tatlong pseudo-royal lords. Bagamat medyo nagulat siya sa tugon ng mga master ng Black Ink Clan na ito, hindi niya maitatanggi na ang kanilang tugon ay napakatama. Ang ganitong uri ng counterattack, sa halip na umatras, ay talagang napigilan ang sarili niyang pag-atake. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita na niya si Mona Ye na sumusugod sa kanya, pati na rin ang iba pang pseudo-royal lords na sumusugod sa kanya. Hindi nagtagal ay napapaligiran na siya. Bagamat mapanganib ang sitwasyon, hindi nagpakita ng anumang senyales ng gulat si Yang Kai. Hawak ang mahabang latigo ng ilog sa isang kamay, patuloy niyang hinahampas ang tatlong pseudo-royal lords habang biglang itinaas ang isa pa niyang kamay sa taas, pinalalakas ang kapangyarihan ng Space Great Dao sa kanyang palad. Walang nakakaalam kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai, ngunit nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng masamang pakiramdam si Mona Ye at agad na sumigaw. Patayin siya. Sa isang kisap mata, sunod-sunod na malalakas na pag-atake ang bumaril mula sa kanyang mga kamay at sa pseudo-royal lords, at bumagsak patungo kay Yang Kai. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-distort ang espasyo sa paligid ni Yang Kai, at sa ilalim ng manipulasyon ng Space Great Dao, maraming pag-atake ang sumugod sa baluktot na espasyong ito tulad ng mga hindi inanyayahang bisita. Isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Ang mga pag-atake na ito ay orihinal na napakabilis, ngunit pagkatapos na makapasok sa baluktot na espasyo, bigla silang naging kasing bagal ng pagong na gumagapang patungo kay Yang Kai. Sa sobrang bagal ng bilis, kahit 3 taong gulang na bata ay maiiwasan ito. Napakatalas ng paningin ni Mona Ye, at sa isang sulyap, masasabi niyang hindi ang secret technique nila ang bumagal, kundi ang puwang na iyon ay nabaluktot. So close, yet so far. Bagamat ang space technique ni Yang Kai ay walang anumang defensive na kakayahan, ito ay lubos na epektibo. Sa suporta ng Space Great Dao, ang baluktot na espasyo sa paligid ng kanyang katawan ay naunat ng walang hanggan. Ang bilis ng mga secret technique na ito ay kasing bilis pa rin ng dati, ngunit sa walang katapusang espasyong ito, para silang nilalamig. Kasabay nito ay biglang umindayog pababa ang nakataas na kamay. Walang pag-atake na lumitaw, ngunit sa ilalim ng tila walang kwentang pag-ataking ito, ang mga mukha ng tatlong pseudo-royal lords sa harap ni Yang Kai ay nagbago ng husto, ang kanilang mga puso ay napuno ng pagkabigla. Dahil sa sandaling bumagsak ang kamay ni Yang Kai, silang tatlo, na mahigpit na nakadikit sa isa't isa, ay biglang naramdaman na para silang naputol ng isang matalim na talim at agad na bumagsak. 3 Directions Array, Break. Ang Space-Time River ay biglang natangay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito napigilan ng tatlong pseudo-royal lords. Kung wala ang suporta ng kanilang battle formation, paano magiging katapat ni Yang Kai ang pseudo-royal lords na nag-iisang lumalaban? Ang isa sa kanila ay direktang natangay sa ilog at nawala pagkatapos ng isang alon, habang ang isa, bagamat mabilis na gumanti, ay pilit na nagpupumiglas sa sandaling siya ay tinangay sa ilog. Para siyang nahulog sa latian, habang nagpupumiglas siya, mas mabilis siyang nahulog. Tanging ang ikatlong pseudo-royal lord lang ang pinakamatalino sa kanilang lahat. Nang masira ang 3 Directions Array, agad siyang tumalikod at tumakas. Kahit na hindi mabagal ang reaksyon ni Yang Kai, hindi pa rin niya siya nakuhanan. Sa sandaling ito lang nalampasan ng mga sumusunod na pag-atake ang mga limitasyon ng So Close, Yet So Far secret technique at Dama po sa Yang Kai. Isang Golden Dragon Phantom ang lumitaw at pumulupot sa katawan ni Yang Kai, nagpakawala ng malakas na pag-atake na nagpakalat sa Dragon Phantom. Marahas na nanginginig ang katawan ni Yang Kai habang umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Kung ito ay anumang iba pang 9th grade, magkakaroon sila ng malubhang pinsala, ngunit binawasan ito ng Divine Dragon Body ni Yang Kai sa isang minor injury. Ito ay isang kalamangan na hindi taglay ng ibang 9th grade. Sa mga Divine Spirit, ang Dragon Clan ang pinuno, kaya natural na mayroon itong sariling lakas. Malapit na si Mona Ye at sumigaw. Yang Kai. Bakit mo tinatawag ang tito mo? Ngumisi si Yang Kai at umatras, ang kanyang anyo ay biglang naging multo. Nagiba-iba ang Space Principles. Ang kamao ni Mona Ye ay bumagsak sa multo, nabasag ito, ngunit si Yang Kai mismo ay nawala. Mula sa malayo, umalangaw ang tawa ni Yang Kai. Gusto kong patayin ang pseudo-royal lord mo, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Sinundan ni Mona Ye ang tunog at tumangala, nakita lamang si Yang Kai na nakatayo sa pinagmumulan ng Great Dao River. Ang tubig sa Great Dao River ay magulo, at ang mga alon ay gumugulong pataas at pababa. Sa unang tingin, si Yang Kai ay parang nakatapak sa isang higanteng dragon, kahanga-hanga at mayabang. Kung walang panlabas na pagbabante,
hindi siya papayagan ni Mona Yen na kumilos ng mayabang. Gayunpaman, sa pag-atake ng mahusay na hukbo ng human race mula sa lahat ng direksyon at maraming pag-atake ng Universe World, kahit na gusto niyang iligtas ang dalawang nahuli na pseudo-royal lords, wala siyang kapangyarihan. Malamig na sinulyapan siya ni Yang Kai bago tumalikod at sumisid sa ilog. Sa susunod na sandali, ang Space-Time River ay naging mas magulong, halatang tanda ng labanan sa pagitan ng mga master. Pagkatapos ng maikling 10 paghinga, lumitaw muli ang figure ni Yang Kai, na may hawak na bangkay sa bawat kamay. Ito ay walang iba kundi ang dalawang pseudo-royal lords na kanyang natangay sa ilog. Lahat ng mga master ng Black Ink Clan na nakakita sa eksenang ito ay naramdamang lumubog ang kanilang mga puso. Bago pa man magsimula ang labanan, natalo na ng Black Ink Clan ang dalawa sa kanilang pseudo-royal lords. Bagamat maraming pseudo-royal lords ngayon, hindi pa rin nila kinaya ang ganoong pagkawala. Ang higit na ikinatakot ng mga master ng Black Ink Clan ay napagkatapos na kunin ni Yang Kai ang mga bangkay ng dalawang pseudo-royal lords, bigla niyang itinapon ang mga ito, binawi ang Space-Time River, at nawala muli. Marami sa mga pseudo-royal lords ang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad habang naramdaman nilang nakatitig sa kanila si Yang Kai mula sa likuran. Taliwas sa reaksyon ng mga master ng Black Ink Clan, nang makitang si Yang Kai na nag-iisang pumasok sa kampo ng kaaway at kitilin ang buhay ng dalawang pseudo-royal lords, ang moral ng hukbo ng human race ay lubos na napalakas. Parami ang marahas na pag-atake ay inilunsad sa direksyon ng No-Return Pass. Sa battleships, ang mga cultivator ng iba't ibang maliliit na koponan ay pawang nagkukuskos ng kanilang mga kamay sa pag-asam sa paparating na labanan. Patuloy din ang mga pag-atake ng Universe World, at marami sa kanila ang nawasak sa daan, ngunit dahil sa pagsupil ng hukbo ng sangkatauhan, ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ilihis ang kanilang atensyon upang harapin ang hukbo at ang papasok na Universe World. Bukod dito, pagkatapos ng kabuluhan na idinulot ni Yang Kai ngayon, wala sa mga pseudo-royal lords ang nangahas na gawin ang lahat, upang maiwasan ang anumang aksidente. Bagamat alam ni Mona Yen na nahulog siya sa bitag ni Yang Kai dahil dito, natural na hindi siya pumunta dito ng mag-isa para ipakita ang kanyang kabayanihan. Ang pag-abala sa atensyon ng mga master ng Black Ink Clan ang pangunahing layunin niya, ngunit kahit alam niyang ito ang kaso, hindi niya mapapayagan ang pseudo-royal lords na gawin lahat. Kung talagang ginawa niya iyon, maaaring tumalon muli si Yang Kai, ngunit sa totoo lang, na-bluff lang siya. Masasabing ang singil ni Yang Kai ang nagpilit sa puwersa ng Black Ink Clan na pigilan ang kanilang sarili. Sa buong human race, siya lang ang makakagawa ng ganoong gawa. Ang panlabas na defensive line ng No-Return Pass ay ginawa mula sa mga sirang mountain pass na inabandona ng human race noong nakaraan. Ang mga mountain pass na ito ay napuno din ng maraming artifact. Gayunpaman, ang kalidad ng kasanayan sa artifact refining ng Black Ink Disciples ay hindi masyadong maganda. Pagkatapos ng lahat, ang mga tunay na bihasa sa artifact refining ay karaniwang mag-aambag ng kanilang lakas sa ligtas na likuran at bihirang tumuntong sa larangan ng digmaan, kaya iniiwasan ang kapalaran na mahuli at mag-transform sa Black Ink Disciples. Dahil dito, ang mga artifact na inihanda ng Black Ink Clan noon pa man ay mas mababa kaysa sa human race sa mga tuntunin ng kapangyarihan at saklaw ng pag-atake. Noong unang lumapit ang hukbo ng human race, ang Black Ink Clan na namamahala sa mga artifact ay nakatitig lamang ng walang magawa. Siyempre, maaari pa ring gamitin ang mga nagtatanggol na artifact na ito, ngunit ang mga epekto nito ay limitado. Hanggang sa lumapit ang hukbo ng human race sa hanay ng mga pag-atake ng mga artifact na ito ay nagsimulang lumiwanag ang inabandonang bundok na dumadaan sa labas ng No-Return Pass. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi nakaapekto sa napakalaking fleet. Bukod sa pagsugpo sa isang bahagi ng puwersa ng human race, wala itong gaanong epekto at mabilis na nasupil ng human race. Sa gitna, dahil sa patuloy na pambobomba ng Universe World, lumitaw ang isang gap sa defensive line ng Black Ink Clan, at nang dumating ang huling ilang Universe World, ang gap ay naging mas malaki. Kasabay nito, ang napakalaking fleet ng kaliwa at kanan na hukbo ng human race ay naghiwalay at sumugod patungo sa puwang, na halatang balak gamitin ang puwang na ito upang tuluyang mapunit ang depensibong linya ng Black Ink Clan. Kung talagang makakamit ang bagay na ito, ang dakilang hukbo ng human race ay magagawa ng diretsyong pumasok at umatake. Ang No-Return Pass ay mayroong lahat ng high-grade Black Ink nests. Sa sandaling makapasok ang human race sa No-Return Pass, hindi banggitin kung maaari silang manalo, ang pagkawala ng high-grade Black Ink nest ay magiging napakalaki. Sa oras na iyon, hindi maiiwasang maapektuhan nito ang pagsilang ng mga angkan ng Black Ink Clan, kaya paano papayag si Mona Yen na mangyari ang ganoong bagay?
Kaagad na pinakilos ang marami sa mga master ng Black Ink Clan, pinangunahan niya ang kanyang hukbo upang harangin sila. Martial Pick, Kabanata 5875. Unang pag-atake sa No Return Pass. Ito ang unang kampanya ng human race laban sa No Return Pass, at habang naghihiwalay ang puwersa ng human race, tunay na nagsimula ito. Long-distance confrontation lang ang dating kontak. Kahit na ang human race ay nakakuha ng malaking kalamangan sa paghaharap na ito, wala itong ibig sabihin. Kung talagang gusto nilang manalo, kailangan nilang umasa sa kanilang mga sundalo para labanan ang Black Ink Clan. Ang Blood Flame, Wolf Fang, Yun Xiao, Fen Yu, Qing Xia, at Yu Chan ay kabuoang 6 na hukbo. Ang kanilang napakalaking fleet ay nagtatagpo tulad ng tubig patungo sa puwang sa defensive line ng Black Ink Clan. Para sa natitirang 6 na hukbo, inaatake pa rin nila ang No Return Pass, na naghihigpit sa atensyon ng Black Ink Clan. Habang papalapit ang hukbo ng human race, mas naging matindi ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sa malawak na void battlefield, ang mga tunog ng buhay na Nalolante ay maririnig mula sa magkabilang panig. Sa ganoong engranding larangan ng digmaan, maliban sa ilang mga master na nakarating na sa tuktok, ang lakas ng isang individual ay napakaliit. Nang magkaisa ang lakas ng isang buong lahi, ang bilang ng mga langgam na kumagad sa isang elepante hanggang sa mamatay ay naging katotohanan. Bagamat sinubukan ng Black Ink Clan ang lahat ng kanilang makakaya na pigilan sila, ang kakulangan ng mga artifact ay naging sanhi ng kanilang mga pag-atake na tila mahina. Pagkalipas lamang ng kalahating oras, ang 6 na hukbo ng human race na umaasenso mula sa gitna ay lumagpas sa blockade ng Black Ink Clan at sumugod sa puwang ng proteksyon, umakyat sa mga sirang mountain pass na inabandona ng human race sa libu-libong taon. Isa-isang nag-shuttle ang battleships, inilabas ang kanilang secret techniques at artifacts para makaiwas sa mga atake ng kalaban. Ito ang unang labanan ng mahusay na hukbo ng human race, kaya kailangan nilang lumaban ng maganda at manalo ng maganda. Hindi inaasahan ni Mijinglan na may baba niya ang No Return Pass sa isang labanan. Ito ay isang hindi makatutuhanang pantasya, kaya't bago lumabas ang dakilang hukbo, ang pinakahuling layunin ng labanang ito ay napagpasyahan na. Hanggat maaari nilang bawasan ang kanilang sariling mga casualty habang nakikitungo din sa pinakamalaking pinsala sa kaaway. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, ang mga battleship ng human race ay hindi kumilos batay sa isang team-level unit, ngunit sa isang guard-level unit, na ang bawat battleships ay kumikilos bilang isang team. Sa ganitong paraan, maaari nilang mapakinabangan ang mga bentahe ng kanilang battleship at atakihin ang kalaban habang pinapanatili ang kanilang sariling lakas. Ang mga master ng dalawang lahi ay sunod-sunod din na kumilos, ang 8th grade human race, territory lords, at ang pseudo-royal lords ay nagbukas ng kani-kanilang mga larangan ng digmaan para lumaban. Sa mga tuntunin ng mataas na antas ng lakas ng pakikipaglaban, ang bilang ng mga 8th grade human race master ay mas malaki kaysa sa bilang ng territory lords. Kailangang malaman na libu-libong taon na ang nakalilipas, sa iba't ibang mga frontline, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Sa oras na iyon, ang mga 8th grade human race master ay nakipaglaban ng buong lakas upang labanan ang mga territory lords, at pagkatapos ng bawat mahusay na labanan, sino sa mga matandang master ng 8th grade ang hindi nakaranas ng ilang nakatagong pinsala? Kunin si Uyang Lai bilang halimbawa, dahil sa kanyang panloob na mga pinsala, hindi siya nang ahas na uminom ng pinakamagandang kalidad na heaven opening pill na iniregalo ni Yang Kai sa kanya, sa takot na siya ay mabaigo at mag-aaksaya ng pagkakataong sumulong sa 9th grade. Sa kabutihang palad, nagtagumpay siya sa huli at naabot na niya ang 9th grade, na namumuno sa Mysterious Nether Army. Noong nakaraan, ang sitwasyon ng human race ay kritikal, at ang Mysterious Nether Battlefield ay halos maaga ng Black Ink Clan dahil sa kakulangan ng mga high-level na puwersa. Ang dahilan kung bakit sila nakapagpumilit ay higit sa lahat dahil ang 8th grade master ng human race ay handang lumaban hanggang kamatayan, na binabaliwala ang kanilang sariling buhay at kamatayan kapag sila ay lumaban. Bukod dito, sa tulong ng kanilang battle formation at battleship, ang Black Ink Clan ay mas mahina, hanggang sa kumilos si Yang Kai at pinilit ang Black Ink Clan na pumirma sa isang kasunduan sa tigil putukan na naging mas maayos ang sitwasyon ng human race 8th grade. Kung hindi, pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipaglaban, kahit isang ikasampu ng mga matandang 8th grade masters ay hindi nakaligtas. Sa ngayon, pagkatapos ng libu-libong taon ng pag-iipon, ang pundasyon ng human race ay naging napakatibay ng walang kapantay. Maraming mga sumisikat na bituin na nakalusot sa 8th grade at hindi na kasing dukha tulad ng dati. Sa mga tuntunin ng bilang ng 8th grade at territory lords, maaari nilang ganap na sugpuin ang Black Ink Clan.
Bukod dito, ang mga ordinaryong territory lord ay karaniwang mas mahina kaysa sa mga 8th grade master, at ang kanilang bilang ay mas mababa din kaysa sa human race, kaya paano sila magiging katapat para sa kanila? Gayunpaman, ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring ilang pseudo-royal lords. Ang bawat pseudo-royal lord ay may kakayahang harapin ang isang 8th grade human race 5 directions array o kahit 6 directions array sa kanilang sarili, at upang mabantayan laban kay Yang Kai, ang pseudo-royal lords na ito ay nagtipon sa isang grupo ng 3, na lalong mahirap pakitunguhan. Bilang karagdagan sa 9th grade ng human race na maaaring makitungo sa 3 directions array na nabuo ng pseudo-royal lord lamang, kung gusto ng 8th grade masters na harapin ang pseudo-royal lords na ito, kailangan nilang magtipon ng hindi bababa sa 4 na 5 directions array o array ng 6 na direksyon. Sa madaling salita, kung ang 3 pseudo-royal lords ay bumuo ng battle formation, mapipigilan nila ang higit sa 20 8th grade human race masters, upang mapunan ang kakulangan ng territory lords. Gayunpaman, dahil din kay Yang Kai kaya wala sa mga pseudo-royal lords sa 3 directions array na ito ang nangahas na gamitin ang kanilang buong lakas, lahat sila ay nag-iingat ng kaunting lakas upang magbantay laban sa mga pag-atake ni Yang Kai. Sa makatuwid, kung isasaalang-alang ang sitwasyon, karamihan sa mga masters ng 8th grade na bumuo ng kanilang sariling battle formation ay may kapangyarihan laban sa pseudo-royal lords. Ang sitwasyong ito ay medyo kakaiba. Sa labanang ito, mula nang ang hukbo ng human race ay tumuntong sa defensive line na itinakda ng Black Ink Clan, agad silang nahulog sa estado ng pagkabalisa. Ang mga sundalo ng magkabilang panig ay nakakalat sa malawak na larangan ng digmaan, nakikipaglaban hanggang sa manginig ang kawalan at ang 4 na direksyon ay naging hindi matatag. Mga sinag ng liwanag mula sa Evil Purging Divine Spear, at halos sa bawat oras na may sinag ng liwanag ay papalabas, ang ilan sa mga master ng Black Ink Clan ay makararanas ng pagkalugi o kahit na mamatay. Upang harapin ang labanang ito, ipinamahagi ng human race ang lahat ng kanilang Evil Purging Divine Spear. Sa anumang kaso, ang human race ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga supply at hindi na kailangang magpigil. Sa labanang ito, ang human race ay kailangang magpakatatag. Hindi nagtagal pagkatapos na sakupin ng 6 na hukbo ng human race sa gitna ang linya ng pagtatanggol ng Black Ink Clan, ang 6 na hukbo sa kaliwa at kanan ay nakalusot din sa blockade ng Black Ink Clan at nakarating sa mga sirang mountain pass upang harapin ang Black Ink Clan. Puspusan na ang laban sa Northern Pass. Moyu. Isang galit na galit ang biglang umalangaw-ngaw mula sa isang lugar sa kawalan. Kasunod ng dagandong na ito, isang maringal na figure ang nakalusot sa mabigat na blockade ng hukbo ng Black Ink Clan at sumugod. Tulad ng sinabi ni Moyu at Monaye bago ang labanan, kung sumiklab ang isang malaking digmaan, tiyak na hahanapin siya ng mga 9th grade master ng human race, dahil ayon sa katalinuhan na nakalap sa human race, siya lamang at si Monaye ang Royal Lord Master ng Black Ink Clan, ang paghihigpit sa kanilang mga pagsisikap ay lubos na makikinabang sa digmaan. Nagkatotoo ang mga salita ni Moyu, at ang nakahanap sa kanya ay walang iba kundi si Xiang Shan. Dahil inaasahan niyang mangyayari ang ganoong sitwasyon, natural na handa si Moyu. Ngayong tinawag siya ni Xiang Shan, natural na hindi niya maiwasan ang labanan. Bukod dito, si Xiang Shan ay isang bagong sulong na 9th grade, kaya hindi niya kailangang matakot sa kanya. Kung lalabanan siya ni Yang Kai, maaaring kailangan niyang maging mas maingat. Dahil dito, pagkatapos ng dagandong ni Xiang Shan, nagmamadaling lumabas si Moyu mula sa Northern Pass. Bago pa man dumating ang kanyang figure, ang napakaraming Black Ink strength ay naalis na naging isang higanteng Black Ink cloud na tumakip sa kalangitan at direktang bomb alot kay Xiang Shan. Sa susunod na sandali, ang tunog ng isang matinding labanan ay umalangaw-ngaw mula sa loob ng itim na tinte na ulap, at habang ginagawa ito, ang itim na tinte na ulap ay mabilis na pumailan lang sa kalangitan, palayo sa Northern Pass. Sa labanan sa pagitan ng 9th grade at ng Royal Lord, ang mga aftershocks ng labanan ay napakalakas. Kung ang isa ay hindi umalis sa pangunahing larangan ng digmaan, maging ito man ay ang human race o ang Black Ink Clan, tiyak na sila ay magdaranas ng matinding pagtatalo. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Moyu o ni Xiang Shan, kaya noong lumaban sila, tahimik nilang inilipat ang larangan ng digmaan. Monaye, isa pang dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa hukbo ng human race. Nang makitang matagumpay na naideploy ni Xiang Shan si Moyu, handa si Uyang Lai na sundin ang kanyang orihinal na plano para maghanap ng isa pang Royal Lord. Hanggat nagawa niyang saluhin si Monaye, ang 2 Royal Lords mula sa Black Ink Clan's side ay hindi makakaharap sa ibang mga bagay, hindi nila kailangang patayin ang 2 Royal Lords na ito. Sa paggawa nito, ang buong hukbo ng Black Ink Clan ay walang pinuno.
Gayunpaman, nang siya ay lilipat na, isang grupo ng pseudo-royal lords ang bumuo ng Three Directions Array at hinarangan ang kanyang landas. Bagamat mayroong higit pang mga 8th grade masters mula sa Mysterious Nether Army na darating upang tumulong, ang panig ng Black Ink Clan ay mayroon ding mga territory lord at iba pang pseudo-royal lords. Sa loob ng ilang oras, kasama si Uyang Lai sa gitna, ang Human Race at Black Ink Clan ay aktwal na nagtipon ng malaking bilang ng mga master at nagsimulang umatake sa isa't isa. Galit na galit si Uyang Lai, at habang nakikipaglaban siya sa tatlong pseudo-royal lords, umungal siya. Monaye, kung may lakas ka ng loob, makipaglaban ka sa iyong lolo ng isa sa isa. Gayunpaman, kahit paano siya sumigaw, si Monaye, na nagbabantay sa no return pass, ay nanatiling hindi natinag, tinatrato siya na parang wala. Dahil si Yang Kai ay isang potensyal na banta, paano magiging malasakit si Monaye kay Uyang Lai? Mula sa kanyang pananaw, ang pinakamalaking banta mula sa human race ngayon ay si Yang Kai lang. Kasabay ng pag-atake ng hukbo ng human race, sumalakay din si Yang Kai. Umaasa sa natal divine ability ng Thunder Shadow at sa sarili niyang Spacetime River, nakakuha si Yang Kai ng ilang benepisyo sa tuwing umaatake siya. Sa buong larangan ng digmaan, lahat ng pseudo-royal lords ay kanyang biktima. Kahit na ang pseudo-royal lords ay bumuo ng battle formation at nagpipigil pa rin sa pagbabantay laban sa kanya, nang biglang lumitaw si Yang Kai sa battle formation at inatake sila, ang pseudo-royal lords ay mahuhuli pa rin sa kawalan. Kung sila ay mapalad, magagawa nilang harangan ang pag-atake ni Yang Kai at mabuhay, ngunit kung sila ay malas at lumitaw ang Spacetime River, ang tatlong pseudo-royal lords ay maaakit dito. Kung ano ang mangyayari kung mahulog sila sa Spacetime River, halata sa Black Ink Clan. Si Yang Kai ay muling dumaan sa larangan ng digmaan, sa tuwing siya ay magtagumpay, siya ay mabilis na tatakas, humanap ng bakanteng lugar, at sumisid sa ilog upang patayin ang nahuli na pseudo-royal lord. Sa maikling panahon, mahigit 100 pseudo-royal lord ang napatay. Masasabing ang lakas ni Yang Kai lamang ay higit pa sa lahat ng iba pang mga 9th grade master na pinagsama. Isa itong malaking kawalan sa Black Ink Clan, na naging sanhi ng pagkabalisa ni Monaye, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Noon pa man ay gusto niyang malaman ang kinaroroonan ni Yang Kai, ngunit sa napakalawak na larangan ng digmaan, sa pagpapakita at pagkawala ni Yang Kai na parang multo, napakahirap para sa kanya na gawin iyon. Nang makitang mas nagiging wala sa control na ang sitwasyon, alam ni Monaye na kung hindi siya kikilos ngayon, mas magiging magulo ang sitwasyon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumangala siya patungo sa matayog na mountain pass sa kalangitan. Ang Puryang Pass ay isang mountain pass na inalis ni Yang Kai mula sa no return pass 20 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ito ay naging Human Race Central Army. Ang Human Race Commander, Mi Jinglan, ay nakaupo dito at nag-coordinate sa buong larangan ng digmaan. Matapos ang 12 dakilang hukbo ng human race ay pakilyusin, ang purong Yang Pass ay lumutang sa labas ng larangan ng digmaan, na lumilitaw na lubhang kapansin-pansin. Martial Peak, Kabanata 5876. Labanan ng Karunungan. Ang larangan ng digmaan ay malawak at kahanga-hanga, at ang tanawin ay magulo. Sa ganitong uri ng sitwasyon, kahit ang 9th grade human race masters ay hindi alam ang lahat tungkol sa larangan ng digmaan. Kung walang sentral na utos, kahit na ang 12 pangunahing hukbo ng human race ay makalusot sa defensive line ng Black Ink Clan gaya ng plano, hindi maiiwasang mahulog sila sa isang mahirap na sitwasyon kung saan kailangan nilang lumaban ng mag-isa sa maikling panahon. Ang 9th grade na nagbabantay sa iba't ibang hukbo ay kailangan ding lumaban, kaya't wala silang ekstrang lakas upang obserbahan ang buong larangan ng digmaan. Nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad na ang isa sa mga hukbo ay mawawalan ng kakayahang makipag-ugnayan sa iba pang mga hukbo, at kapag nangyari ito, ang sitwasyon ng mga dakilang hukbo ay magiging napakasama. O marahil ito ay dahil ang human race ay natalo sa isang tiyak na larangan ng digmaan at nangangailangan ng mga reinforcement, kaya mayroong maraming detalye tungkol sa kung paano ayusin ang sitwasyon. Higit pa rito, kung ang alinman sa mga defensive line ng Black Ink Clan ay mahina, ang hukbo ng human race ay lubos na magagamit ang mga ito, na magbibigay daan sa kanila na makamit ang 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Upang makamit ito, ang hukbo ng human race ay nangangailangan ng isang pares ng mga mata na maaaring makaligtaan ang buong larangan ng digmaan, isang mabilis na paghahatid ng impormasyon, at isang mahinahon at matalinong pag-iisip. Ito ang papel na ginampanan ng punong tanggapan. Matatagpuan ang Puryang Pass sa labas ng battlefield, kaya malinaw na nakikita ng mga sundalo sa Mountain Pass ang sitwasyon ng buong battlefield at mabilis na naiulat ito sa kanilang mga superior.
Si Mi Jinglan at ang kanyang mga nasasakupan, na nakatalaga sa Puryang Pass, ay may pananagutan sa pagsusuri ng impormasyong ito at mabilis na magbigay ng mga utos sa hukbo sa larangan ng digmaan. Sa ganitong paraan, ang napakalaking at medyo namamaga na 12-way na hukbo ng human race ay makakapag-coordinate ng perpekto, na bumubuo ng isang entity na maaaring magdulot ng nakamamatay na banta sa Black Ink Clan sa Northern Pass. Sa labanang ito, ang human race ay dumating na handa, at kahit isang taong kasing talino ni Mona Ye ay hindi inaasahan na ang human race ay magagamit ang Universe Worlds para masira ang defensive line ng Black Ink Clan, na naging sanhi ng Black Ink Clan na magdusa ng malaking kawalan. Bilang karagdagan, ang pagpigil ni Yang Kai bilang isang killing star ay naging sanhi ng pakiramdam ng pseudo-royal lords na naruroon na medyo pinigilan. Kung magpapatuloy ito, magiging mahirap ang sitwasyon ng panig ng Black Ink Clan. Kung patuloy na kakainin ni Yang Kai ang kapangyarihan ng pseudo-royal lord, sa oras na ang bilang ng pseudo-royal lords ay bumaba sa isang tiyak na limitasyon, kahit na sinubukan ng Black Ink Clan ang kanilang makakaya, hindi sila magiging kayang pigilan ang mga pag-atake ng human race. Kaya mula sa pananaw ng Black Ink Clan, kailangan nilang mag-isip ng paraan para makawala sa sitwasyong ito. Sa kabilang banda, nakatutok si Mona Ye sa Puryang Pass at Mi Jinglan. Para sa mga tao ni Mi Jinglan at sa head office ng human race, hindi kailanman minamaliit sila ni Mona Ye. Noong nakaraan, gusto niyang humanap ng pagkakataon na patayin si Mi Jinglan, ngunit sa kasamaang palad, si Mi Jinglan ay palaging nagtatago sa likod ng mga frontline ng human race at hindi kailanman lumilitaw sa frontline, iniwan siyang walang magawa. Ngayong inaatake na ng human race ang No Return Pass, ito ay isang magandang pagkakataon, ngunit medyo mahirap ang Puryang Pass. Bagamat hindi maipakita ng Mountain Pass na ito ang buong kapangyarihan nito, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagkumpuni ng human race, naipakita pa rin ito ang humigit kumulang 70 hanggang 80% ng kapangyarihan nito. Ang Mountain Pass ng human race at ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol ay hindi isang bagay na madaling masira. Kung gusto nilang pumasok sa Puryang Pass, ang Black Ink Clan ay kailangang magbayad ng malaking halaga. Masasabing bago magsimula ang labanan, nagplano na si Mona Ye na salakayin ang Puryang Pass, ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi gawin ito. Maraming mga pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan nang magpadala siya ng voice transmission sa kanyang paligid. Sa susunod na sandali, sa isang lugar sa larangan ng digmaan, ang hukbo ng Black Ink Clan ay biglang lumiko mula sa depensa patungo sa opensa habang maraming miyembro ng Black Ink Clan ang sumugod patungo sa battleship ng human race. Sa pagkakataong ito, nahuli ang human race sa lugar. 12 ng mga battleship ang nawasak sa lugar, ang kanilang mga fragment ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Nang walang proteksyon ng battleship, nahulog din ang mga sundalo ng human race sa pagkubkob ng kaaway. Maliban sa ilang mga sundalo na umasa sa kanilang malalim na paglilinang upang mabilis na makatakas, karamihan sa kanila ay nalunod ng walang katapusang puwersa ng Black Ink Clan. Ang eksenang ito ay parang isang grupo ng mga piting na pinupunit ang isang dumudugong biktima. Ang kalapit na human race ay mabilis na dumating upang sumuporta, halos hindi nagawang patatagin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, si Mona Ye, na malamig na nanonood mula sa itaas ng No Return Pass, ay gumalaw, na sinamahan ng 12 tao na nagmamadaling lumabas mula sa No Return Pass. Mula sa hindi maitagong aura, malinaw na mayroong 12 pseudo-royal lords. Maraming pseudo-royal lords sa Black Ink Clan, ngunit hindi lahat sila ay lumahok sa nakaraang labanan. 70% lamang sa kanila ang nakapasok sa larangan ng digmaan, habang ang natitirang 30% ay nanatili sa pag-iisa. Sa isang banda, pinapanatili nila ang kanilang lakas, ngunit sa kabilang banda, binabantayan nila ang Northern Pass. Pagkatapos ng lahat, sa misteryosong presensya ni Yang Kai, hindi naglakas loob si Mona Ye na pakawalan ang kanyang pagbabantay. Kung siya ay magmadali sa Northern Pass at magdulot ng gulo, ang high-grade Black Ink Nest, na inilagay sa Northern Pass, ay hindi makakayanan ito. Dahil dito, kahit na may 12 pang pseudo-royal lords na nagmamadaling lumabas sa No Return Pass sa sandaling ito, marami pa ring pseudo-royal lords ang nagbabantay sa iba't ibang lokasyon upang maiwasan ang anumang aksidente. Si Mona Ye ay lumipat, 12 pseudo-royal lords ang nagkusa, at kasama nila ang isang hukbo ng 1,000,000 Black Ink Clan cultivator, kabilang ang maraming territory lords at feudal lords. Ang napakakapansin-pansing hukbong ito ay sumugod patungo sa harapan ng human race na katatapos lang magulo. Bagamat ang hukbo ng human race ay desperado na nagsisikap na harangin sila, hindi nila sila napigilan sa oras. Ang frontline ng human race ay napunit ng Black Ink Clan sa maikling panahon.
1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan ang nagtipon-tipon na parang baha at nagmamadaling lumabas mula sa larangan ng digmaan na may walang hangganang layunin ng pagpatay. Sa pamumuno ni Mona Ye at ng 12 Pseudo Royal Lords, sumugod sila patungo sa Puriang Pass. Nang makita ng mga kalapit na human race master ang eksenang ito, bagamat gusto nilang hamarang, hindi nila ito nagawa. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, si Mona Ye, na namumuno sa hukbo, ay biglang huminto, habang ang 12 Pseudo Royal Lords at ang milyong malakas na hukbo ay hindi huminto, patuloy na sumugod patungo sa Puriang Pass na parang sila ay hindi napansin. Tumalikod si Mona Ye at umungol patungo sa direksyon ng Northern Pass. Yang Kai. Bagamat alam niya na kung magpakita siya ng anumang intensyon na ay target ang Puriang Pass, si Yang Kai, na nagtatago sa mga anino, ay tiyak na magpapakita at makagambala sa kanya, hindi naisip ni Mona Ye na ang bastard na ito ay talagang pipili ng ganoong paraan. Diretso talaga siyang tumalon sa Northern Pass. Bago pa makapag-react ang Pseudo Royal Lords na nagbabantay sa Northern Pass, mabilis niyang nasira ang 2 high-grade Black Ink Nest. Hindi kasalanan ng mga Pseudo Royal Lord na ito, dahil hindi nila naitago ang kanilang mga aura, kaya sa pangunawa ni Yang Kai, ang mga Pseudo Royal Lord na ito ay parang mga maliwanag na lampara sa kadiliman, lubhang kapansin-pansin. Kailangan lang niyang pumili ng ilang mahinang lugar upang kumilos ng walang ingat. Hanggang sa sandaling ito na sa wakas ay nag-react ang mga kalapit na Pseudo Royal Lords at sumugod para pigilan si Yang Kai, nakipagpalitan ng suntok sa kanya. Ang palitan ng suntok na ito ay nagresulta sa isang napakalaking shockwave, at ang mga kahihinatnan ay mas matindi kaysa dati. Ilang high-grade Black Ink Nests ang naapektuhan din ng shockwave at naging alikabok. Mabilis na tumalikod si Mona Ye at nagmamadaling bumalik sa Northern Pass, sobrang sakit ng kanyang puso na halos magdugo. Katulad ng Pseudo Royal Lord, ang kasalukuyang high-grade Black Ink Nest ay hindi na madaragdagan pa. Ang pagsira sa isa sa kanila ay nangangahulugan ng mas kaunti. Ito ang pundasyon ng Black Ink Clan. Kung wala itong high-grade Black Ink Nests, paano magkakaroon ng napakaraming sundalo ang Black Ink Clan? Kung ang high-grade Black Ink Nest ay ganap na nawasak, ang Black Ink Clan sa Northern Pass ay magiging parang tubig na walang pinanggagalingan, at sa malaot madali, ito ay ganap na lalamunan ng human race. Sa oras na bumalik si Mona Ye sa Northern Pass at sumugod sa larangan ng digmaan, 6 na high-grade Black Ink Nests ang nagdusa na. Nang makitang lumalawak pa rin ang resulta ng labanan, sumigaw si Mona Ye. Iwan ang isang grupo at ang iba ay bantayan ang Black Ink Nest. Nang marinig ang utos na ito, ang Pseudo Royal Lords na umaatake kay Yang Kai ay agad na nakatanggap ng kanilang mga utos. Maliban sa Pseudo Royal Lords na bumuo ng 3 Directions Array at nakipagsanib puwersa kay Mona Ye, ang iba pang Pseudo Royal Lords ay nagkalat lahat para bantayan ang kani-kanilang lugar. Sa Northern Pass, hindi sila hinabol ni Yang Kai, sa halip ay umatras at sumulyap sa grupo ng mga Pseudo Royal Lords na naiwan bago bumaling kay Mona Ye. Dahil hindi siya gumalaw, ang 3 Pseudo Royal Lords ay natural na hindi nang ahas na habulin siya, sa halip ay lumapit kay Mona Ye at tumabi sa kanya. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Mona Ye ay napuno ng apoy habang tinatitigan niya si Yang Kai at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tingnan mo kung ano ang iyong ginawa. Napangiti si Yang Kai nang walang pakialam. Bakit naglalagay ng napakapait na ekspresyon? Hindi mo ba pinakilos ang iyong puwersa para puntiryahin ang Puriang Pass para lang pigilan ako? Ngayon na nangyari ang lahat ayon sa gusto mo, dapat kang maging masaya. Kanino mo gustong ipakita ang galit mo? Matalim siyang tinignan ni Mona Ye, biglang kumalma ang galit sa mukha niya habang nakakunot ang noo niya. Nakita mo ako. Hindi peke ang galit niya. Mula nang magsimula ang labanan, mahigit 100 ng Pseudo Royal Lords ang namatay sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai. Hindi lang iyon, ngunit ilang high-grade Black Ink Nest din ang nawasak. Kahit gaano pa kaganda ang ugali ni Mona Ye, imposible para sa kanya na manatiling walang pakialam. Gayunpaman, ang kanyang galit ay hindi labis na tulad nito. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinusok ang kanyang mga mata gamit ang 2 daliri, seryosong nagtanong. Alam mo ba kung ano ito? Ang pag-iisip ni Mona Ye ay biglang lumitaw sa kanyang mukha na may pagtataka. Ano? Ang aking mga mata. Sumagot si Yang Kai. Hindi ako bulag. Halos mabulunan si Mona Ye. Sa labas ng Northern Pass, sumiklab ang labanan na parang nagngangalit na apoy. Sa Northern Pass, ang mga nangungunang master ng 2 karera ay nagharap sa isa't isa sa buong kalawakan, ngunit walang bakas na agad silang kumilos. Ang sitwasyon ay medyo kakaiba. Ilang sandali pa, nagtanong si Mona Ye sa mahinang boses. Kaya si Mi Jinglan ay talagang sumulong sa 9th grade. Paano mo nalaman iyon?
Tanong ni Yang Kai na may nagtatakang ekspresyon. Hindi dapat malaman ng Black Ink Clan ang tungkol sa tagumpay ni Mi Jinglan sa 9th grade, kasama ang impormasyon tungkol sa dalawang bagong na-promote na 9th grade Human Race Master. Sa pagkawala ng Black Ink Clan sa kanilang pangangibabaw sa 3,000 mundo, imposibleng makakuha ng ganoong impormasyon. Sabi ni Mo Naye. Halata naman. Sa orihinal, iniisip ko lang na maaaring nakalusot na si Mi Jinglan sa 9th grade. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng labanan sa Universe Furnace, ang Universe Furnace World ay halos naging mundo ng iyong human race. Hindi imposibleng makahanap ng isa pang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, ngunit hula lang iyon. Dahil nagpakita ka dito, 80% sure ako.